Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 20.8 million na halaga ng kush na samsam sa NAIA. Irrigation projects, prioridad ng Department of Agriculture sa 2025 budget. EDSA Kamuning flyover muling binuksan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ang halos 15 kilo o 20.8 milyong pisong halaga ng kush o high-grade marijuana sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Naharang ng mga otoridad ang isang 40 anyos na Thai na nagtangkang magpasok ng iligal na droga sa bansa. Kinumpiska rin mula sa suspect ang kanyang passport, boarding pass, cellular phones at identification cards. Tinurn over naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nakumpiskang kontrabando para sa mas masusing investigasyon. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Irrigation projects ang magiging prioridad ng Department of Agriculture o DA sa kanilang budget sa 2025. Saad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, naobserbahan ng naturang ahensya na tumaas ang productivity ng mga magsasaka na nakabenepisyo sa solar-powered irrigation projects ng pamahalaan. Sa datos ng DA, 1.2 million hectares ng flatlands ang hindi pa irrigated. Bukod rito, sinabi rin ni Laurel na binabalak ng ahensya ang pag-i-invest sa dryers, silos at rice mills para mapabilis ang recovery ng palay harvest. Ayon sa kalihim, gamit ang old systems, 50% lang na bigas ang nakukuha sa palay. Pero kung may drying systems, pwedeng umakyat ito sa 70%. Ibig sabihin, maaaring tumaas sa 15 hanggang 20% ang madadagdag sa buffer stock ng bansa. Muling nagbukas ang EDSA Kamuning flyover matapos itong sumailalim sa rehabilitation works. Sa isang Facebook post, opisyal na inanunsyo ng Department of Public Works and Highways National Capital Region o DPWH-NCR na passable to all types of vehicles muli ang naturang flyover. Ayon pa sa DPWH, natapos ang rehabilitation works ng 104 days dahil sa 24/7 retrofitting works na ginawa ng kagawaran at ng project contractors. Dagdag ng ahensya, magkakaroon rin sila ng natitirang retrofitting works sa ilalim ng flyover para patibayin ito laban sa lindol. Gayunpaman, nangako ang DPWH na hindi na kailangang isara ang flyover para sa natitirang trabaho rito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinsyongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.